Kahit Oo. So yun nga. plus tayo, ano na So lang. between this plastic and paper, tingin ko number 2 yung plastic. Mas environment friendly siya. Kasi dito, pag gano siya, nag-emit din siya ng carbon gas. Emit siya ng carbon gas and all. Ito rin, nag-ano siya ng carbon gas. Joke. Nag-emit siya ng carbon gas. Pero ito kasi, wala ko, wait lang. Yes. So, in terms of energy consumption sa production cost, yung same amount ng energy, kunyari, nakapag-produce ka ng isang unit ng cloth bag, yung same amount na energy na ginamit mo sa pag-produce ng 1 unit ng cloth bag, makakapag-produce ka na nun ng 8 na paper bags. And kung in terms of plastic bags naman, 28 naman yung mapoproduce mo. So, dun sa ratio na yun, na 1:8 is to 28, mas, I guess, mas better, or the best among the rest, yung plastic. Kasi 28, more units yung mapoproduce niya compared sa paper bag, saka sa long bag. Okay na tayo doon. 1 yung plastic, 2 yung paper, 3 3 yung cloth bag. So after we have considered the production cost, punta naman tayo sa affordability. But in terms sa buying price, kung alin doon sa tatlo yung mas affordable, mas afford ng tao na bilhin. So what do you think, guys? Pinakamuna yung plastic. Plastic. Huling-huli dyan yung Kasi ang alam ko ata yung plastic is about 3 pesos ang isa. Huling-huli talaga dyan yung cloth. Kasi yung cloth. 29 pesos isang cloth bag. Tapos yung paper bag siguro about 5 pesos or so. So yun nga. Kasi number 1 ang plastic, number 3 ang cloth, and number 2 yung paper. Okay. So moving on. So next is the efficient manufacturing process. Dito natin ibabase natin yung pinakamadaling i-produce sa kanila. Yung pinakamadali. So alam naman natin na yung plastic and paper bag, nag-under pa sila sa mga manufacturers and all, diba, sa mga factories. Itong cloth, pwede siya manufacture sa mga factoring natin. Pwede rin buy our own, diba? Na handmade. So in that way, number 1 yung cloth. Automatic na yan. Automatic number 1. Considering between the plastic and cloth bags, what do you think? Paper. Plastic and paper. Plastic and between plastic and paper. Feeling ko yung plastic, mas madali yung sa plastic. Kasi kaya nga sabi ko kanina, parang sa machine, parang ibablow lang na machine, parang balloon. Yung sa paper, feeling ko after mo siya, diba, ano na yung ginagawa, parang... Meron pa silang ginagamit na transportation actually. Oo. Kasi nagtitake sila ng several days, magkakat pa ng trees and all. Kukuhanin ba nila ba yung trucks or kung ano mga means of travel. gagawin mong wood chips muna. Oo, wood chips muna and all. So marami talagang process na gagawin doon. Super So yun. So pangalawa yung plastic and third yung paper. Okay. So how about the last one? Na ito na parang magsasagot siguro sa lahat sa tingin natin. Yung tipong kasi 'di ba, if usually pag nagpipili tayo sa mga bagay-bagay, we consider the convenience, 'di ba? Doon naman talaga tayo minsan madalas nagbabase, 'di ba? So what do you think? Alin yung most convenience among the three? Sa tingin ko, plastic bag. Kasi sa market, wet market, diba, bibili ka ng isda, hindi mo pwedeng gamitin yung cloth bag o yung paper bag. Babasa, mabaho. And pwede rin magkaroon ng germs. Tapos, sa aling buhatin, yun, yun nga, yung sa pagbuhat din. Pag sa paper kasi, yun nga, delata, yun nga, bubutas. At saka napapansin nyo ba, kunwari minsan bibili tayo. So, ilalagay muna nila sa plastic, tapos sa paper. So, ibig sabihin, gumagamit pa rin talaga ng plastic. Sayang yung paper na ginamit. So kahit din naman sa cloth bag na ginagamit natin, may paper din kapag wet. Kunyari mga fish and mga pork and all, yung mga wet market. So may plastic pa rin sa loob, di ba? To prevent the mabasa yung. So all in all, convenient talaga, pinaka-convenient yung plastic, di ba? So between the cloth and paper bags, what do you think? So mas convenient between them ay yung cloth bag.
Kasi sa cloth bag, pwede mo siyang ulit-ulitin gamitin eh. Sa paper kasi once mabutas, hindi mo na maayusin. Mas matibay yung cloth bag din sa paper. Oo. Tsaka mas kaya niyang mag-carry ng mas mabigat. Mas maraming items. And then, example lang, last time bumili ako sa mini stop and all. Pagkalagay nung na butas agad, nung binili ko, bottled yun. And then, yung kuya, kumuha ulit ng another paper bag. And then parang, in a way na, sayang yung ganun and all. So parang, So, number 2 na yung thought talaga. Boses na lang. Voice over. So with this table na ginawa natin, malalaman natin na best among the three talaga yung plastic bag, di ba? Mas environment friendly, mas lower yung production cost, mas afford siya ng maraming tao, efficient yung manufacturing process niya, and mas convenient nga naman talaga siya. So nalaman na natin na among the three, nalaman natin na convenient nga talaga yung plastic bag. Pero ano nga ba importance kung bakit natin diniscuss to? Kasi gusto natin ma-aware na dati diba ngayon nagiging issue yung paggamit ng paper bags, plastic bags, and cloth bags. So far, we know na akala natin na yung cloth bag yung the best. Pero seeing as from research at preference ng mga iba't ibang tao, we saw na mas okay pala yung plastic bag. Pero not all in all. So, I think we need na, when we use plastic bags, we use it in the way that we use cloth bag. So, gagamitin natin siya. Pero yung pag-ipon natin ng cloth bag at pag-bit-bit doon, every time na mag-grocery shopping tayo, ganun yung gagawin natin. And anyways, there's a way naman para tiklopin yung plastic bag para hindi siya maingay sa ating bag. So, I'll demo them. So, fold it on the side, then fold it for another one. Then, you're going to fold it into a square triangle. Right triangle. Yeah, like folding a flag. Yeah, like folding a flag. Lahat through this discussion, parang makakatulong din tayo na yung sa mga tao na hindi lang sila sunod ng sunod, parang pwede naman natin alamin kung ano talaga yung best. Oo nga, like yung pag-i-implement agad yung paper bag na law, hindi mo na consider na mas talaga meron pang, in another sense, na maraming consideration na gagawin. Meron pang mas maganda. Hindi natin yung gawa ni LA, napakagaling na. Palapan natin sa LA. Credit to my mom. Pero knowing this, magkaroon tayo ng knowledge na to. Does this help para sa future development ng Philippines? Considering the Philippines nga talaga. Kasi yun nga, parang yung criteria binigay natin, parang sinasabi talaga na plastic. So parang sana, kung yun nga talaga, bakit parang yung implementation ng mga laws, ganyan, na sana, parang once and for all, parang start it right. Para, para hindi na huli. Kasi yun yung mga ganyan. Saka yung pagiging aware at pagkakaroon ng knowledge about this, mayroon siyang, napakalaki ng impact niya para maka-apekto siya dun sa environmental tsaka economical development ng Kasi di ba main problem natin yung floods, lalo lang yung floods. So, parang, ang gagawin lang natin, nasa sa atin na rin yun, di ba? Parang, considering na sa lahat na to, nakuha natin na best talaga to use yung plastic bag. Still up to us. Kasi meron din naman siyang flaws, di ba? And disadvantages. And then yung disadvantages niya, to prevent those, nasa sa atin na yun. Nasa discipline na natin yun. Kung paano natin i-dispose, paano natin i-reuse yung mga plastic bags, di ba? Hindi talaga yung plastic itself yung problema natin. May parts din Tayo talaga. So, to wrap it up, the best talaga ang plastic. pero in the way that we use it is really like how we use the cloth. Pero, Cheers! So, ayun na nga. Natapos na natin yung group discussion natin tungkol sa problema natin sa pagpili kung ano talaga yung best para sa plastic bag, paper bag, and cloth bag. So, what do we do now? Tara, kain na! Tara!